Noong nakaraang season ng Ride PH, umikot kami sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Binisita natin yung mga kababayan natin sa mga probinsya at doon natin nakita yung malaking epekto ng pandemya sa turismo. Kaya ang Ride PH agad nakipag-partner sa Department of Tourism at Tourism Promotions Board para ilungsad ang pinakaunang kampanya ng gobyerno noon para isulong ang pagbuhay sa turismo sa tulong ng motorsiklo. At ngayon, Season 6, sa tulong pa rin ng DOT at TPB, mas lalo pa natin yung paiigtingin. Kamusta na nga ba ang turismo sa bansa? Mahigit isang taon matapos ang pandemya. Ako po si Jay Tarok. At ako naman si Jolly Alarcon, kami ang boses ng pinagkakaisa. Dalawang gulong with Motorman J. Unlimited trips sa Pinoy Highway. We'll be going far sa ilalim ng sun with the 3 golden stars on a glorious day. Get up and ride today. We gonna ride with Jay. Come on, let's ride today. We're gonna ride PH. Get up, get ready to ride. Come on, let's ride today. We're gonna ride with Jay. We're gonna ride PH. Ride PH Season 6 is presented by the Department of Tourism and the Tourism Promotions Board. Co-presented by... Noong bumabiyahe kami noong Ride PH Season 5, mas mahigpit pa ang travel restrictions. Wala pang bakuna noon, kaya ang pananggalang natin laban sa COVID-19, huwag lumabas ng bahay hanggat maaari. Ang resulta, napakalaking dagok sa ekonomiya, partikular sa turismo, na isa sa mga industriyang nagbibigay ng hanap buhay sa maraming Pilipino. Pero noon pa man, nakita na agad ng DOT at TPB ang malaking papel ng motorcycle community. Meron tayong common aspiration eh. And I think sa akin, yun ang unang kumumbinsi sa akin na you are good partners, di ba? Dahil yung aspirasyon na may pagmamahal kayo sa bansa, na gusto nating tulungan yung bansa na makarecover dito sa pandemya na to. And that aspiration, dahil pareho nating bilang mga Pilipino, dapat proud nating gawin to na magkakasama. Mahirap balansehin ang pag-promote sa turismo habang sinasabihan natin ang publiko na manatili sa bahay para makaiwas sa virus. Pero hindi rin natin ito pwedeng isa-isang tabi dahil nakaasa rin dito ang hanap buhay ng napakaraming Pilipino. Sobrang hirap kasi, as you said, una yung mga regulasyon, yung mga protocols. May mga destinasyon, kailangan bago ka dumating, RT-PCR ka. At hindi mura yung RT-PCR test, di ba? Kaya nga yung TPB, nag-subsidize kami ng kalahati nun. Sinasagot namin, 750 pesos na lang yung babayaran ng mga turista. Tapos sabi mo nga, maraming walang trabaho. So, syempre, kung babiyahe ka, kailangan mong gumastos. Kaya binabalanse mo talaga yung sa parte ng mga hotel, mga tour operators. Kahit wala silang masyadong kita, yung yung tawag yung pantawid pandemya lang na hindi kikita ng malaki, pero tuloy-tuloy yung negosyo at hanap buhay. Pero malaki ang naitulong ng pagsisimula ng vaccination program ng gobyerno sa turismo. Sa huling tala, nasa mahigit 24 million na ang bakunado sa bansa. Kaunti pa rin yan kung ikukumpara sa kabuoang populasyon natin. Pero ang isa sa mga epekto nito
mas marami ng mga probinsya at mga establishmento ang nagbubukas na para sa mga turista. Kasama na rito yung mga lugar na binisita natin noong Season 5. Layon kasi namin noon na mag-feature ng mga magagandang lugar, tao at mga establishmento para kapag pwede na ulit bumiyahe, alam nyo na kung saan pwedeng pumunta. At sumakto naman ito sa bagong kampanya ng DOT na inilunsad kamakailan, ang More Fun Awaits campaign na nakafocus naman na gawing unang choice ng international tourist ang Pilipinas kapag bumalik na sa normal ang international leisure travel. Pero bago yan mangyari, talagang sa domestic tourism tayo aasa. Halimbawa, lumuwag man tayo dito, wala tayong quarantine na nire-require. E pagbalik nung foreign tourist sa bansa nila, may 14-day quarantine sila. So yung perwisyo sa schedule mo, sa trabaho mo, nandun pa din. Kaya hindi masyadong attractive na yung overseas pa rin na mga tourists. Kaya lahat sa buong mundo actually nakarely sa domestic tourism. Pero kahit sa domestic tourism, hindi pa rin ganoon kadali bumiyahe. Kaya dito, nakikita ng gobyerno ang malaking papel ng motorcycle riders. Natural talaga kayong champion ng distancing. Pangalawa, dahil motor kayo, doon kayo nakasakay, may mga nararating kayo na hindi marating ng 4 wheels. At during the pandemic, gusto namin, sana ma-rediscover pa natin ano pa yung ibang mga produkto na pwede nating ma-offer. Kasi meron din kayong sariling mata at napag-appreciate doon sa mga destination, yung mga lugar na yun. Kahit nga putik-putik yung mga... So, nakakatuwa. Habang tumarami ang bakunado at bumababa ang bilang ng COVID-19 cases, lumalakas din ang turismo at nabibigyang trabaho ulit ang marami nating kababayan. Pero syempre, dapat todo ingat pa rin tayo. Hihikayatin pa rin natin yung mga manlalakbay na huwag kakalimutan kasi hindi naman porke nagluwag ng restrictions, wala na yung virus. Nandiyan pa rin yung virus eh. So kailangan yung mindfulness talaga natin, Sir Jay, na tayong dalawa, nag-uusap tayo, fully vaccinated, pero nakamask tayo. Tas may distancing, nakamask, di ba? Tapos I'm sure may alcohol ka sa bulsa, ako din eh. Dahil pagkatapos ito, mag-alcohol tayo. Kahit open air tayo. At para mas lalo pang ma-promote ang domestic travel, marami pang programang nakaplano ang DOT at TPB para sa motorcycle community. Kabilang na dyan ang paglungsad ng Philippine Motorcycle Tourism Program ngayong Nobyembre. Meron din kaming tuloy-tuloy na assistance, Sir Jay, sa iba't ibang motorcycle riding clubs. So katatapos lang sa Clark, sumuporta kami dun sa Region 3. So kung yung mga asosasyon po ninyo, may mga activities, kung meron man po kayong mga nakaplano at may mga paraan na makakatulong kami, huwag po kayong mag-atubili na kumatok sa amin dahil more than willing po kami na sumuporta. Mahigit isang taon lang nakalipas, napakalaking hamon pa rin talaga ng pandemya sa ating lahat. Para sa motorcycle community, masasabi nating isa ito sa ilang pagkakataon sa kasaysayan na talagang na-highlight ang importansya nating mga rider. At masarap din sa pakiramdam na mas lalo tayong makakatulong sa turismo at sa ibang tao dahil suportado tayo mismo ng DOT at TPB. Well, unang-una yung mensahe ng pasasalamat. Dahil sa panahon ng pandemya, yung grupo ninyo, yung mga nagmumotor, isa kayo sa hindi humindi sa amin. Isa kayo sa sumagot ng yes. Sasamahan nyo kami sa pagbangon ng turismo. So nandyan po yung mensahe ng pasasalamat. Pangalawa ay yung mensahe ng pagpapatuloy ng partnership dahil marami tayong gawain na hindi mo talaga magagawa ng ikaw lang. Wala naman yata nakagawa nun, di ba? Talagang dapat sama-sama. Yung bayanihan spirit, parang sinabuhay natin. Sana po tuloy-tuloy yung sakay, tuloy-tuloy yung pagmumotor. Pagtutulungan ng gobyerno at iba't ibang mga grupo at komunidad tulad ng motorcycle community. Yan ang tunay na susi para malampasan natin ang isa sa pinakamahirap na bahagi ng ating kasaysayan. At pagkakataon din ito para maipakita natin ang ating pagmamahal sa bayan.